Ang Azmar Quest ay isang accessible, old-school, text-based at turn-based RPG na available both on iOS and Android. Pwede siyang laruin online at offline, though yung sa offline ay may limitations. For today's video, explore muna natin yung ilang mga dapat malaman or mga basic sa paglalaro ng game. At pati na rin yung mga interface at ibang mga items o mga bagay-bagay dun sa screen ng game. So, tara! Azmar Quest. Application icon. Azmar Quest. Azmar is loaded. Maya, female cleric level 16. Select her to reveal her. Okay guys, pagbukas natin itong app ay maglaland tayo doon sa page kung nasaan yung mga characters or heroes natin dito sa game, pati yung mga links sa mga social media accounts ng developer nitong game. So, Game up. Maya, female cleric level. Si Maya, female cleric. Yan yung yan yung aking isa sa mga characters ko dito. Actually, pwede tayong gumawa ng hanggang 4 na characters dito sa online at 4 din sa offline. Kasi, yung online characters natin, hindi natin pwedeng laruin offline at vice versa. Hindi rin pwedeng laruin online yung characters natin offline. Kaya kung gusto nyo i-add si Maya, sorry, offline kasi ito, kaya hindi nyo siya pwede i-add. Pero ganito, papakita ko sa inyo paano mag-switch. Kasi nasa offline ito eh. Since naka-offline tayo, iba-back button ko muna. Back button. Ayan. Ang back button nito ay nasa lower left. Sandali. Play offline. Limited. Ayan. Kasi kung halimbawa, naglaro kayo ng offline, pero gusto nyong mag-switch na sa online, halimbawa may internet na kayo, kailangan puntahan nyo tong page na to, hanapin nyo yung continue online. Right swipe tayo. Info offline mode button. Continue online. Yan, yung continue online. Pag dinouble tap mo yan, maglalad ka ulit dun sa same page yung kanina, pero lahat ng online characters mo, kung meron na, yun naman ang lalabas. Pero kung gusto mo maglaro offline, play offline, limited. Dito tayo sa play offline, limited. Limited kasi may mga features yung game na hindi natin pwedeng laruin offline. Parang limited kasi tayo dun sa story mode lang. Pero sa online, marami pang pwedeng gawin. Pwede ka makipag-battle sa ibang players. Pwede ka makipag-chat sa ibang players. Ganun. So, play offline. So, play offline. Maya, female cleric level 16. Yan. So, paano naman gumawa ng character? So, right swipe create a new character in the slot 2 button. Yan. Merong create a new character na button. So, double tap ko yan. 4/4. Dito basically, hindi na ako mag-create ha. Papakita ko lang kung ano-ano yung mga meron dito. Enter your hero name. So, right swipe lang tayo dito. So, enter nyo lang yung hero name na gusto nyo. First uppercase and max 10 chars. Enter your hero name. Ayun. First uppercase and max 10 chars. Edit box. Ayan, yung edit box. Double tap nyo lang yan, tapos i-type nyo na. So, sabi niya, isang letter lang na capital, tapos hanggang 10 characters, 10 letters, pwede mong gamitin na character name. Name requirements button. Choose your class. Tapos, susunod doon sa name is choose your class. So, may 4 na classes select dito. Male warrior as your class button. Merong warrior. Select male warrior as your class button. Select male cleric as your class button. Merong cleric. Yun yung character ko. Select male warlock as your class Meron button. ding warlock or witch kung sa female. Select male archer as your class button. Tapos meron ding archer. Warrior. 1/4. Tapos pwede ka rin mamili kung babae o lalaki yung gusto mong maging character. 2/3/4. 4/4. Male character selection button. Yan, male character or female character selection button. Selected character info button. Itong selected character info, double tap nyo to kung halimbawa hindi kayo sigurado kung ano ba yung characteristics ng bawat class. Ayan. Para malaman nyo kung bet nyo yung mas nagre-relay ba sa magic. Kung doon sa mga baguhan ba sa RPG. Yung mga hindi familiar sa characters. Confirm button.
Kapag satisfied ka na doon sa class tsaka gender ng iyong hero, double tap mo lang yung confirm button. Back button. So, back na ako ha. Punta na tayo dun sa Maya, female cleric yan, level kay 6. Maya. Para makapaglaro tayo, double tap mo lang yung name ng character na gusto mong paglaruin. Double tap natin Maya siya. panel has been revealed below. Tapos, pag nag-right swipe tayo, Create a new character in the slot 2 button. meron pa rin option to create a new character. Maya cleric novice, level 16. So, level 16 na raw siya. Maya instant boost button. Yung instant boost, hindi ko pa ito nasusubukan. Pero ito, Delete a button. yan, merong delete character dito. Halimbawa, hindi ka happy dun sa naging outcome ng iyong hero, pwede mo siya i-delete para kung na-reach mo na rin yung maximum limit ng number ng characters. Tapos gusto mo subukan lahat. Enter button. Pero kung gusto mong laruin siya, dito tayo sa enter. New extra mission. Available. Okay, may new extra mission daw. 3/5. Pwede, may mga notifications din lumalabas kahit naka-offline. Pwede 6. natin siya. Armor resource selected hero profile tab. Ay, New okay extra lang. mission. Available. Back button. Ay, okay lang natin. Ayun, in-okay ko lang yung notification about new extra mission para hindi na makadistract. So, pag enter natin ng game, ng character, matik na naglaland tayo dun sa third tab ng game sa hero profile. Pero may 5 tabs kasi ito. Shop tab So, tab. explore natin siya dito sa lower part ng screen, yung shop. Story mode tab tab. Shop tab tab. Ito yung Shop shop. slide. Ayan, shop slide. Dito mo mabibili yung mga items, syempre, tsaka yung mga iba bang mga bagay-bagay na kailangan sa game. Pero, pwede mo siyang i-double tap yung nasa baba ng screen, yung mga tabs, or mag 2 finger swipe left or right ka para makaswitch ka ng tabs. So, ano ba yung next tab na? Story mode slide. Yung story mode slide, dito na tayo maglalaro. So, pag Selected nag-right story swipe mode ako, tab. Story mode. tingnan Next natin. chapter 3 button. Yan. Chapter 3 na ako. So, pag pinasok ko yan, dyan na mapupunta yung may map, may mission. Yun yung magiging guide mo sa game. Extra mission button. Tapos, ito yung extra mission, yung notification kanina. Weekly quest. Requires LVL 30. May weekly quest din, pero kailangan nasa level 30 na. Wanted battles. Require Wanted LVL 30 button. battles. Level 30 din dapat. Training button. Tapos, may training. Lahat ito nasa story mode. Yung training button, ito naman, lahat ng mga nakalaban mo na sa previous chapters, nandito lahat. Or meron din yung parang bot na pwede mong makalaban ulit. Pwede mong pagpracticean sila para kung kailangan mo magpataas muna ng level para matalo yung enemy dun sa chapters, dito yon. Dungeons. Not available offline button. Ito na, yung dungeons, hindi pwede pag offline. So, yan ang isa sa mga limitation kapag offline mode tayo. Shop tab tab. So, dito naman sa third Hero tab, profile slide. hero profile, nandito naman yung characteristics ng iyong character, hero, yung skills, nandito rin yung items niya, nandito rin yung armor niya, pati Armor treasure. button. 6. Armor button. Ayan, Items button. Items. Loaded button. 6. Yung log out pag gusto mo na mag-exit ng game. Resource button. 6. Yung 6 treasures yan. Actually, kapag meron kang existing na mga Loaded items items. dito, Armor button. Skulls button. gaya ng 1. skills, yan, 1, may skills. Yung number bago yung sasabihin niyang button, yun yung ibig sabihin yung extra. So, dito sa skills, Skulls button. double tap natin kasi may 1. Sabihin may isa akong pwedeng i-learn. Skill available. Divine wings. Ayan. Pag explore by touch lang natin, pwede rin Available. naman. Skill In a available. way. Locked. Skill available. Voodoo. Pag sinabing skill available, ibig sabihin naka-equip na sa'yo yan, na-learn na yan nung hero. So, punta tayo dun sa, Skill available. Holy. Locked. Unacquired skill. ayan, dun sa unacquired skill. Unacquired skill. Corruption. Rank 0. Unacquired skill. Maleficence. Rank 0. It requires 6 energy to be used. Button. Ayan. Pag nag-double tap ka na isa sa mga nandito,
lalabas yung mga descriptions nung skill na yon. Kapag yun ang napili mo at available sa'yo yung skill points, merong learn button kang mababasa. Pag available yung upgrade, nasabihin din doon, mababasa mo rin kung pwede i-upgrade yung skill na yon. So, back muna Support tayo. skills. I-X ko muna to. Full traffic. Support button. Lock 1 available. Button. By the way, sa treasure pala, Unacquired support skill. balik tayo. Unacquired support button. I-X ko muna yun. Yung X kadalasan nasa baba ng screen. So, 6. i-explore by touch mo siya. Resource button. Dito sa treasure, Treasures. Select a treasure. Select button. 3/5. Select a treasure. teka lang. Empty treasure slip. Common treasure. This treasure is locked. Button. Ito lang, pag hindi mo siya mabubuksan kung walang key, yung treasure. Pero alam ko, pwede siya i-break. Try natin mag-open ng isa. Treasure selected. Yan, treasure. Gold contained. 6 gold traffic. Item 6 armor armor 40%. Andito yung mga possible na pwede mong makuha sa treasure. Reforge I can grab armor reforge armor upgrade skill upgrade 10 sell. Pick lock button. Button. So, since walang susi, it's either ibibenta Pick mo lock siya. sell. Ay, pero walang... Skill up sell. Yan, it's either bibenta mo siya or Pick lock button. pick lock. Yun. So, try nyo na lang, explore nyo na lang tong part na to. Armor reforge 10%. Button. So, X na natin muna siya. Armor button. Skulls button. 1. Skulls armor items button. By the way, sa items naman, tingnan natin. Both sa armor tsaka sa items, merong dalawang section siya. May part na inventory, may part na yung equip. So, magdo-double tap ka lang ng isang item sa inventory, tapos pag gusto mo siyang gamitin nung hero mo, hanapin mo lang yung equip. Tapos mapapalitan lang din siya. So, subukan natin. Ano ba to? Button. Empty inventory. Inventory item. Cursed relic. Rank inventory item. Steroids. Rank 0 but empty inventory item. Trap. Rank 2 but inventory item. Lifesteal potion. Rank 0. Auto recycles. Inventory item. Trap. Rank 2 So, button. may, halimbawa, ito merong trap. Trap Open ko rank siya. 2. Puts a trap rank 2. May description din naman siya per item eh. Button. Ayan. Puts a debuff on the enemy that will stun them next turn and inflicts them damage equal to 8% of their total life. Okay. Recycle button. Equip button. So, may option dito, recycle or equip. Trap rank Pag 2. equip natin siya at wala namang nakalagay dun sa mga equip items natin, matik na siya pupunta. Pero kung hindi, yung naka-equip nating item, mapunta dito sa inventory. So, Equip button. try natin equip. Now select an empty equip slot or an equipped item in order to switch it with trap. Ayan. So, pag ganon, ibig sabihin puno yung aking equip items, pipili tayo nung naka-equip na para siya naman ang ibabalik natin sa inventory. Inventory items. Tingnan natin. Auto recycle setting. Empty item equipped. Life potion. Rank 3. Empty item equipped slot button. Item equipped. Empty item equipped slot button. May naman pala tayong empty item. So, dun tayo. 3/5 button. Equipped item equipped. Health potion. Rank item equipped. Life item equipped. Trap. Rank inventory items. Yun. So, naka-equip na siya. Kung halimbawa walang, ganun, nakalagay kasi meron pala akong empty slot eh. So, madali lang siya. Pero kung may napuno na siya, pwede kang mamili doon kung alin yung gusto mong palitan. Button. So, exit tayo. Empty inventory item slot button. Empty button. Armor button. So, ayan. So, punta na tayo sa next tab. Battle mode slide. Itong tab na to ay para na doon sa online. Ito na yung online features niya. Random battles. Not available. Random Upgraded battles. rated Not available. Random battles. weekly battle quest. Not available offline.
Ayan, weekly battle quest. Chaos battle. Not available of leader Chaos button. battle. Leaderboard button. Leaderboard button. 2 Leaderboard. vs 2 battles. 2 Not versus available of 2. leader button. Pwede kayong makipag-tag team sa iba pang players, tapos makikipaglaban kayo. Ayan. So, meron ding mga skills na pwede nyong i-acquire para makasupport din doon sa magiging katag team nyo. Halimbawa, dito kayo Shop sa 2 vs 2 battle. 2 versus 2 battle na yan. Shop tab tab. So, yan yun. Online. Option slide. Tapos, itong last ay options slide. Selected options tab tab. Game options button. So, dito na yung game options. Pwede nyo i-on or i-off yung music tsaka sound effects. 5/5. And other Game features options din ng button. game. Game info button. Action Game button. info, account, Global chat button. global chat, ayan. Friends section. Friend Not available of leader button. sections. Talagang dapat ito sa online. Para dun sa mga friends nyo. Parang may friends list din kayo Community dito. button. And community. Shop tab tab. And yun na po lahat. So, that's it for today's video. Sa susunod ay susubukan kong magpakita sa inyo ng isa sa mga laban kung paano gamitin or kung paano maglaro dito sa Azumar Quest. Pero bago tayo matapos ay babatiin ko muna yung mga nagpapa-shoutout, especially sa mga guildmates ko sa Warshobel, si Luigi, ayan, hello. At pati na rin doon sa mga members ng Nins Corner sa Telegram na GC. Hello sa inyo. Thank you sa lahat ng sumusuporta, mga naniniwala, at until now nag-i-stay kahit na bihira lang ako mag-upload ng contents. At sa mga gusto sumali doon sa GC, nasa FB page ko yung link. Ayan. At maraming salamat po.